Lahat siguro sa atin ay alam na ang Bible ang pinaka-best selling book of all time. Pero, kakaunti lamang sa atin na nakakaalam or hindi lahat sa atin nakakaalam kung papaano ba nakarating sa atin ang Biblia. Yan ang aaralin natin dito sa panibagong course na Bibliology. Ang Bible ba ay bigla na lamang ibinagsak ng Diyos dito sa lupa at eksakto libro na agad siya? Hindi po. So, ang Biblia bago nakarating sa atin ay hindi po muna siya aklat. Okay? So, ano yung pagkakasunod-sunod? Yung pamamaraan ng Diyos kung papaano niya ipinarating sa atin ang Bible. Tatlong bagay po. Una, yung revelation. Ni-reveal ng Panginoon. Number 2 is the inspiration. And number 3 is the illumination. Okay. Ano ba yung revelation? So we know na sa Hebrews 1 verse 1, sinabi po doon na God spoke to the fathers and the prophets in many ways. Ano-anong mga pamamaraan yung pangungusap ng Diyos noong una, nung wala pa yung Bible? So una, nangusap siya sa pamagitan ng mga angels. Kagaya nung pagwa-warning ng angel na umalis na si Lot sa Sodoma at Gomora sapagkat ito ay wawasakin na ng Panginoon. Kagaya nung kapanganakan ni Jesus Christ na in-inform ni Angel Gabriel si Mary upang maging chosen vessel siya sa panganganak kay Hesukristo. Pangalawa, He spoke to men through loud voice. So directly na naririnig ng mga Bible characters noong una yung boses ng Panginoon. So for example, nangusap siya kay Adam, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Joshua, kay Samuel. So audibly naririnig nila yung boses ng Panginoon. So hindi ito sinulat agad ng mga panahon na yun. So directly naririnig mismo nila yung boses ng Diyos. He spoke to men through dreams. So sa pamagitan ng panaginip, nagbibigay ng panaginip ang Diyos kung kailan niya gusto na kausapin yung mga tao at ipaalam yung kanyang nais na gawin. So kagaya ni Jacob, na naginip si Jacob to receive the confirmation of the Abrahamic covenant. Ganon din si Solomon, doon siya naka-receive ng wisdom and warning sa kanyang dream. Ganon din naman si Joseph sa New Testament na nagpakita ang Panginoon sa panaginip para i-assure na wag iwan si Mary at sila ay inutusan na pumunta sa Egypt. Ganon din sa wise men. Nagpakita sa dreams ang Panginoon sa wise men na wag nang bumalik muli kay Herod sapagkat si Herod nga ay papatayin niya itong si Jesus Christ. Ang Panginoon ay nangusap sa pamagitan ng Christophany. Okay, ano ba yung Christophany? Yung Christophany ay pagpapakita ni Jesus Christ sa Old Testament bago pa siya ipanganak doon sa Bethlehem. So sa Old Testament pa lamang, hindi pa nagkakatawang tao si Jesus Christ. Nagpapakita na siya doon sa mga forefathers. For example, yung angel of the Lord. So yung angel of the Lord, sabi ng mga scholar, it is equivalent to the name of Jesus Christ. Pag sinabing angel of the Lord, makikita mo doon capital letter A, yung angel. So for example, yung the angel of the Lord wrestled with Jacob. Okay? Nagpipray si Jacob na i-bless siya, so hindi pinapakawalan ni Jacob yung angel of the Lord until i-bless siya. Bakit ganun na lamang yung pananalangin ni Jacob dito sa angel na to na para bang siya'y Panginoon? Actually, he is. So ito yung pagpapakita ni Jesus Christ sa Old Testament, kahit hindi pa siya nagkakatawang tao. And also doon sa angel of the Lord spoke to Moses from the burning bush. So, sino yung kausap ni Moses doon? Hindi lang ito basta kung sino lang na angel. Okay? This is Jesus Christ na nagpakita kay
Moses. So, yun yung tinatawag na Christophany. So, una yung revelation, pangalawa yung inspiration. Okay, ano ba yung inspiration? Yan ay sinasabi doon sa I believe it's in the 2 Timothy. Sabi doon is all scripture is given by inspiration of God. So ano ba yung inspiration? So the Greek word theopnostos. So ang kanyang meaning ay God breathed. So hiningahan ng Diyos. Naniniwala tayo na ang lahat ng salita, lahat ng letra, lahat ng sentence sa buong Biblia ay hiningahan ng Diyos. Sabi nga ay all scripture. Hindi po ito yung thought lamang ang in-inspired ng Panginoon. O kaya yung idea lamang. Tapos pwede mo nang baguhin yung ibang mga words or tanggalin yung ibang mga verse. Actually, yung ibang mga mga versions ng Bible, meron doon kagaya ng NIV, for example, meron silang ilang verse or ilang mga words na tinanggal doon kasi nga ang tingin nila ay ang inspire lamang ay yung thought, hindi yung buong letra. Now, ang tawag natin dito sa inspiration na ito is verbal plenary inspiration. So, ibig sabihin nun, naniniwala tayo na yung verbal is word for word, sentence by sentence, and then kahit yung tuldok, kahit yung kuwit, ay in-inspire ng Panginoon. Wala tayong dadagdag, wala tayong ibabawas sa Biblia. Now, merong isang katanungan dyan. Ang inspiration ba o yung pag-inspire ng Panginoon sa mga author o sa mga Kristiyano sa pagsulat ng Bible ay nangyayari pa rin ba hanggang sa ngayon? Okay, yan ang claim ng maraming mga cults. For example, yung mga Seventh Day, Iglesia ni Cristo, or some mga Pentecostals and Charismatics, sinasabi nila na yung kanilang panaginip, yung kanilang mga nire-reveal sa kanila ng Panginoon is equivalent daw doon sa inspiration ng Panginoon sa mga nakasulat na sa Bible. Tandaan po natin, ang inspired Word of God is 66 books only. 66 books. Nothing more, nothing less. From Genesis to Revelation. So sabi ng Panginoon, huwag nang dadagdagan at huwag nang babawasan. Yun lamang ang inspired ng Panginoon. Meaning to say, kung inspired, ito lamang ang perfect, ito lamang ang infallible, hindi nagkakamali. At hindi na tayo nag-iintay pa or hindi na tayo nag-a-accept pa ng inspiration na galing sa iba. Well, pwedeng makatulong ito sa pag-aaral natin kapag re-research natin, nakikinig tayo sa ibang mga sulat at sa ibang mga opinion ng ibang mga Kristiyano, pero hindi sila equivalent sa inspiration ng 66 books of the Bible.